Uso pa rin ang mukbang sabay food vlogging katulad ng ginawa ng tiga Palawan na yun nga lang nadali o nakakain ng nakalalasong alimango. Good morning, guys! Narami karon guys sa Kabakawan, guys. Mga onmi karon. Ang minumukbang ng vlogger na ito, samut-saring seafood, fresh from Puerto Princesa City, Palawan. Kaon sa lato ko may time. Yung nilot guys. Ligatan, aliporos, nga na isaang. Ang among sudan may uga, may saging, may suwaki, guys. Sa video namang ito, ang kanya raw minumukbang, di umano, alimango, makikitang napapikit pa siya sa sobra raw sarap. Ang content niyang ito, nakabingwit ng milyon-milyong views. Pero ilang araw lang matapos na i-post ang video, nabalitaan na lang na ang mukbanger namatay. At isinare pa ng international sites. Nalason daw kasi siya ng kanyang minukbang, di umano, ng isang may sa demonyong alimango. Pagkain lang po ang dahilan na wala siya sa akin. Gaano katotoo na na-vlog pa ng biktima ang pagsipit sa kanya ni kamatayan? Hi! Nana po mo palit, guys! Ang sinawing palad na vlogger, tindera mula Barangay Luz Biminda na si Emma. Kamay na lang, isa na lang kautong human na, ubos na. Nagsimula ang kwento sa nahuli ng kanyang anak na mangingisda na si James. Yung alimasag, mga 15 to 20 po piraso. Alam naman namin paborito ni Mama, kaya po dinala namin. Pinaluto niya po kay Papa. Mali mga isang mangkok po. Pagtapos niya po kain, sabi niya parang ano daw po, nang mamanhid daw po yung mukha niya, yung balat niya parang ininat daw po. Parang nahihilo daw po siya ng parang mamamatay daw siya ng walang kalaban-laban, ma'am. Yung asawa ng kaibigan niya, ma'am, nagkudkod ng nyog, pinakain namin. Tapos din yun, sumuka na siya, ma'am. Pagtingin ko ulit sa kanya, ma'am, parang iba na yung itsura ng mama ko, parang kasi nangitim na po yung dito niya. Pumunta po kami ng City Light. Habang nagbibiyahe kami, ma'am, paigpit yung yakap niya sa akin. Tapos nagsasabi siya sa akin na anong mangyari, wag ko raw siyang patutubuhan. Pero dahil kulang sa gamit ang kanilang satellite health center, kinailangang ilipat si Emma sa mas malaking pagamutan. Pagdating namin doon, critical na yung pasyente ko. Si Emma, tuluyan ng binawian ng buhay. Lutang ako, ma'am. Sabi ko, mahirap lang tayo, ma, pero bakit mo kami iniwan? Sakit nga lang, bumitaw siya. Sakit din po. Kasi nawalaan ako ng babae na mahal ko. Doon na nila nakumpirma na nalason nga ito ng kinain niyang alimango. Pero anong klaseng alimango ba ito? Ang hindi alam ni James, napaka-toxic ng alimangong ito. Hinding-hindi dapat kinakain. Ito ang napaka-notorious na devil crab o kumong-kumong kung tawagin ng mga lokal. Medyo may konting bukol-bukol po siya or protruding po yung kanyang carapace. Striking color niya is medyo ma-reddish, ma-brown, or ma-orange. Meron niyang tinatawag na neurotoxins. Dahil nga ito ay neurotoxin, tinatamaan ng nerves, expected na yung pasyente ay makakaranas ng pamamanhid ng bibig, ng dila, pagkabigat ng muka. Pag matindi na, yung muscles sa paghinga ay hindi na makakakilos. At mahihirapan ng huminga ang pasyente, eventually titigil sa paghinga o yung tinatawag na respiratory arrest. At napag-alaman ng aming team na hindi pala si Emma ang unang nabiktima ng kumong-kumong sa kanilang barangay. Pangatlo na siya. Unang-una, may namatay 2002. May kumain na isang matanda na babae. Nasundan din ng 2025. At nung araw na nalason si Emma, may kasalo pa pala siya sa pagkain ng kumong-kumong. Ang kumari niyang si Lolita. Siya ay kasama niya na kami talaga sa pagre-reels niya kahit saan kami magpunta. Ano na lang pala pag kayo na lang ni Pari maglambat pag wala kami, yari kayong dalawa.
hanggang may napansin si Lolita sa kakainin nilang alimango. Sabi ko, Mads, parang yan may yung nakakalason. Sabi niya, hindi ni, basta nakadaan sa apoy. Sabi niya, hindi yan makakalason. Nakikita ko sa kanya, sarap na sarap talaga siyang pumain. Kaya talagang napakain na rin ako ng crabs na yun. 3 feces. Yung unang kain ko, wala okay. Yung pangalawa, medyo parang nakaramdam na ako. Yung pangatlo, parang nakakain ako isang sachet ng bitchin po. Wala nang lakas yung buong katawan ko. Talaga, sabi ko, Lord, huwag mo muna akong kunin alang-alang sa mga anak ko. Kaya doon na nila ako gianuhan lapatan ng mga gamot. Pero bakit si Lolita nakaligtas habang si Emma natuluyan? Gayong pareho lang naman silang kumain ng kumong-kumong. Most likely, mababa lang yung dose ng lason na na-ingest niya. Huwag din tayo basta-basta magpapasukan ng pasyente. Kapag yun ay na-ingest na, nasa tiyan na, tapos pag pinasukan mo yung pasyente, lalong masusunog yung esophagus, yung daluyan kung saan dumadaan yung pagkain. Tapos yung toxic na suka, pwede pa niyang ma-ingest at galing sa tiyan, mapunta sa baga. Ang mga alaala ni Emma, sinasariwa na lang nila sa panunood ng kanyang vlogs. Dati magagalitin siya, naging masayahin siya. Nakikita ko na gustong-gusto niya yung ginagawa niya. So sinusuportahan namin. Yan ang snack ko guys! Oh, malaki ang mata! Tapos sinasabi niya sa akin, anak, pag nagsahod ako sa vlog ko, ililibre kita. Gusto niya makilala siya. Tapos sa ganitong paraan pa. Ang dami ng mga vloggers, ginagawa siyang content. Yung sobrang sakit po sa na pag nagsisearch ka sa True Google, devil crab, mukha niya yung makikita mo. Ay, hapon guys! Oh. At hindi rin daw totoong ivlinag ni Emma ang pagkain ng kumong-kumong na nagpaalarma sa ilan. Nais din daw nilang linawin na ang kinakain ni Emma sa nag-viral niyang video, Magkakuha ng sili. hindi ang nakalalasong alimango, kundi ang shellfish na saang o ranga-ranga na ligtas namang kainin. Nakakasakit nga lang po kay napakalat sila ng maling balita. Sana po, inalam po muna nila. Walang actual video ng pagkain mismo ni Emma ng devil crab. Samantala, sa pag-iikot ng aming team sa Barangay Luz Viminda, napag-alaman nilang marami pala sa mga residente rito, hindi rin pamilyar sa kumong-kumong. Marami namang mangingisda na hindi lahat sagad sa kalaman pagdating dyan sa devil crab. Hindi ko alam kung ano po ang itsura niyan. Ito po ay hindi lumalaki, 6 na sentimetro or 2.36 inches lamang. Ang pamunuan ng Barangay Luz Viminda, nagpaskil ng mga poster na nagpapakita ng itsura ng kumong-kumong. Pag nakikita nila yan, alam na nila na hindi yan kinakain. Kapag hindi natin kilala, pakiramdam natin ay devil crab siya, huwag na nating kunin sa dagat at itry din kainin. Kahit nalutuin siya, hindi pa rin nawawala ang toxin, kundi nandoon pa rin siya sa devil crab. Sana balik siya kahit na isang oras lang, ma'am, makausap lang namin siya. Masabi lang namin sa kanya na kung gaano namin siya kamahal. Kung ano yung achievement ko, alam ko masaya siya. At ako nang bahala sa mga kapatid ko, sa papa ko. Hindi kayang patayin ng apoy ang laso ng kumong-kumong. Pero kayang patayin ng kaalaman ang maling akala. Mag-ingat, maging mapanuri, at tandaan po ang itsura ng alimangong ito. Huwag na huwag kainin dahil nakamamatay. Ang classic na Pinoy kakanin na palitaw, nagbagong bihis at may bago na rin daw tawag, coconut mochi. Naglitawan ang samut-saring reaksyon sa post na ito. Chanced upon this coconut mochi at the local village eatery, and it was delightful. Kung saan ang classic nating kakanin na palitaw, tinawag ba naman ng ibang pangalan? Ang palitaw naging coconut mochi? Nasaan ako? Pre-colonial times pa lang, palitaw na ang tawag dyan.
Pero aminin, nang dahil sa post, nag-crave ka rin ng palitaw. Dito sa bayan ng Kalasyaw, iba ang itsura ng paborito nilang palitaw. Mas matamis at masabaw. Parikoy ang tawag nila rito at tawag din naming mga Ilocano, masikoy. Isa sa iilan na lang na gumagawa nito ang tindera ng kakanin na si Marley. Sa mga panahon kasi ngayon, bihira na ang gumagawa ng masikoy. Kasi ang mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa malagkit. Kaya ang masikoy, hindi na masyadong ginagawa. Dapat medyo golden brown. Tapos i-grind mo yon para lalabas yung aroma, lalabas yung tamang taste niya. Tapos iset aside mo. Tapos gagawa ka ng palitaw. Yung glutinous flour, ihuhulma mo yun. Pag nahulma mo na, iset aside mo ulit. Tapos maglagay ka sa kasirola or sa kawali ng water. Lagyan mo ng nyog. Tapos lagyan mo ng sugar. Ilagay mo na din yung sesame seed. Lagyan mo ng anis, pampabango ng pagkain. Yung nahulma mo na palitaw, ihulog mo na. Ihalo mo ng ihalo. Pag yung palitaw mo, yung umapaw na, naluto na yun. Tinawag siyang palitaw dahil mula sa salitang litaw. Yung galapong na yun, binilog mo at nilagay mo sa mainit na kumukulong tubig, manifestasyon na pag ito ay lumutang na ito ay luto na. So, ibig sabihin, lumilitaw na. Nandun yung tamis and then parang lasang buto. Tama lang po yung tinglanan. Taong 2020 lang daw nang aralin ni Marley ang pagluluto ng masikoy na madalas daw noong craving ng yumaon niyang tatay Manuling. Ang father namin noon, mahilig sa kakanin. Masarap ang pakiramdam na yung taong mahal mo, ipinagluluto mo. Tapos ino-offer din namin sa ibang customer din namin, nagugustuhan din nila. Pero para hindi maumay ang kanyang mga suki, ini-level up at ginawan din niya ang kanyang palitaw ng samut-saring flavors, ube, mangga, at pandan. Hindi pa natin bubuksan yung kalan kapag hindi pa na mix well yung egg tsaka yung flavored milk. Dikit po siya sa ngipin. Yung nasa ilalim niya, lasang-lasa na ube. Ito, promise, masarap. Colorful siya, nakaka-attract talaga. May nakakatikim na new generation at nagustuhan nila. Siyempre, proud ka. Dito sa kainan ni Rod sa Mount Banahaw, araw-araw silang may iniluluto sa kanyang kawa. Pero hindi raw ito gamot o gayuma, kundi pang-merienda. Isa itong klase o bersyon ng palitaw na nagpapatamis daw ng mga ngiti ng mga tiga-probinsya ng Quezon. Ang tawag nila rito, sinulbot. Dito sa Quezon, pag sinulbot, talagang ito ay terminong tumutukoy dun sa proseso ng pagkakalamay. Ibig sabihin nito ay pagpapalutang ng galapong dun sa gata na merong asukal. Una munang inihanda ang galapong, ang malagkit na bigas, ibinabad sa tubig ng 4 hanggang 12 oras. At saka dinala sa bayan para doon ipagiling. Malambot-lambot na po siya. Parang maganda na po ang masa, bilogin. 200 grams po ang isang bilog nito. Dito, yung ginagamit namin na panggatong ay kawayan. Dahil dito ay nag-bring siya ng another distinct flavor. Sa kawa, hinalo nila ang tubig, gata at asukal.
Mainit sa mata, ang usok, namumula siya. Pagkakulo, hinulog ang binilog-bilog na galapong. Para akong nagsasagwan, may halo. Ito'y para lang huwag siyang dumigkit. Habang inaantay namang lumitaw o lumutang ang galapong, nagsalang sa hiwalay na kawali ng muscovado o brown sugar. Mga isang oras po ito, susunugin. Hindi po pwedeng hindi hahaluin at siya po yung nagtututong, nakapit sa kawali. Nakikita na natin na medyo lumulutang na at namamaga na yung ating galapong at ito na yung tinatawag nating sinulbot. Naibibenta nila ito 100 pesos kada piraso. Pwedeng pagsaluhan ng 2 hanggang 3 tao. Sold na! Suwi po. Apo, nalalasahan po yung gata niya. Sinasabi nila namimiss nila ang kanilang mga lolo na dati-dati ay sila yung nagluluto ng sinulbot at kalamay. Ipinapakita ng sinulbot kung paano mo itatransform yung isang maliit na butil na bigas na yon para mas maging masarap na kakanin. Tiga pinagbuhatan Pasig namang sikay. Malaki ang pasasalamat sa palitaw. Ang hamak na kakanin kasing ito ang naging daan daw para malasap niya ang tamis ng tagumpay. Dating sales promoter si Kai, pero ang kinikita niya raw noon hindi sapat sa pang-maintenance ng kanyang kapatid na na-stroke. Mas nalubog pa raw sila sa hirap nang namatay ang kanyang ina. Yung mother ko is meron siyang sakit sa baga. Dumating kami sa point na yun ang hihingi ng mga tulong sa mga friends. Kaya sabi ko nga, hindi habang buhay na dito tayo sa ganitong hawak din natin yung paano tayo kikita. Ang 200 pesos niyang pera noon, ipinuhunan niya para makapagbenta ng palitaw. Nag-research ako, inaral ko rin yun. Mula sa 200 pesos na puhunan, Palitaw po! kumita raw sila ng 30,000 pesos sa loob lang ng isang buwan. Ikaw gumana, te. Panalo, te. Sarap. Tubong lugaw, palitaw. Kung maramihan, syempre, merong malakas, 2,000 to 3,000 a day. Meron ding mahina, 1,000 pababa. Nakakatulong nga siya sa buhay namin, magkakapatid. Ang kanyang palitaw, ginawaran pa ng parangal. Maganda kasi siya kasi napopromote mo yung Filipino culture natin. Tawagin mang coconut mochi ng mga bata ngayon. Alam na des, unang kagat pa lang, palitaw yan! Ang tawag sa mga magnanakaw na katulad nila, termite gang, para kasi silang mga anay na gumagawa ng butas para lang makapagnakaw, katulad ng kanilang ginawa sa isang jewelry store sa Bulacan. Ito raw ang magandang investment. Ang value o halaga kasi nito, lumipas man ang panahon, hindi nawawalan ng kinang, tumataas pa nga. Ginto! Kaya naman ang dating OFW sa Saudi Arabia na si CJ, 6.3 grams, naengganyong magtinda nito. Simula ako ng business 1 year, online seller. Ngayon ako dito, 48,195 pesos. Lahat po ng gold ko ay 18 karat Saudi gold. Yung maganda ang flow, dumami agad ang mga nagtitiwala. Yours naman, 177,100 pesos. After 10 months, nakapagpatayo ako ng physical store. Let me introduce to you the Shakrango Jewelry. Pero 11 araw bago ang first anniversary ng kanyang shop, ang jewelry store ni CJ, pinasok ng mga magnanakaw. Pagpasok namin, wala na yung vault sa store ko. Nagulat sila na nandun sa grocery area. Nakabuyang-yang, nakabukas, wasak-wasak. Nakuha lahat ng laman ng vault. 37.6 million worth of jewelry items. At ang mga kawatan, parang anay na gumapang para lang makapagnakaw. Binutas ang pader ng supermarket. Makapasok lang sa loob ng shop. Sa butas po talaga, may marka po ng drill. Kung may power tools po na ginamit, less than arm, kayang-kaya po mabutas yun. Butas na yun, kasya yung isang tao na may kapayatan.
ang panloloob sa pool sa CCTV. Organized, well-planned, possible po talagang ito ay heist. Sino ang utak sa panloloob ng tinaguriang Bulacan Gold Heist? 2 tao na naka-cover. Gumuho po talaga yung mundo ko. Sobrang galit ko. Hindi ko inaasahan na ganito yung mangyayari. Ang jewelry store ni CJ nasa loob ng isang supermarket sa Malolos, Bulacan. Lahat ng anggulo doon may CCTV kami. May motion detection alarm. Kaya naggulat daw siya madaling araw nitong February 3 nang may na-detect na kahina-hinalang kilos sa tindahan. May nag-notify sa cellphone ko. Mag-aalas 2:30 ng madaling araw, makikita ang dalawang lalaking ito na pilit na sinisira ang estante ng tindahan. Ilang sandali lang, nakapuslit ang isa sa mga ito. Balot na balot ang kanyang mukha. Nakasuot din siya ng sombrero at long sleeves. Nung napansin nito ang kamera, ibinaling niya ito. Pero ang hindi nila alam, may isa pang kamera na nakatutok sa kanila habang pinupuntirya nila ang gate kung nasaan ang vault na naglalaman ng mga alahas. Agad-agad akong tumawag sa 911, tsaka tumakbo sa supermarket. So, dumating agad kami before 3 o'clock. Pagdating namin doon, may isang guard na naka-duty. And in-inform ko siya na may nagnanakawan sa loob ng store ko. Sir, wala po sa akin susi. Pero hindi raw sila agad pinapasok sa loob dahil wala raw susi. Saka nga naman makakita ng security. Nasa labas lang, walang access sa loob. Since supermarket ay private entity, so hihingi pa rin tayo ng clearance talaga sa kanila. Pagpasok namin, wala na yung vault sa store ko. So hinanap ng mga pulis sa paligid ng store yung vault. Nagulat sila na nandun sa grocery area. Nakabuyang-yang, nakabukas, wasak-wasak. Unfortunately, nung nakita nila, nakuha lahat ng laman ng vault. 5,000 cash. Nasa 600 plus na halo-halong hikaw, singseng, mga bangle, kwintas at bracelet. 37.6 million worth of jewelry items. Halos gumuho yung mundo ko nung nakita ko yun. Nablangko ako. Hindi ko na alam kung nananaginip ba ako. Nakatulala na lang ako habang nag-iimbestiga yung mga pulis. Mula doon sa jewelry shop ng biktima, sinakay ito sa isang ladder wheel ng supermarket. Ang ginamit para mabuksan ang vault. Paulit-ulit na pagbabareta, pagsungkit. Pero kung nakakandado ang supermarket, saan dumaan ang mga kawatan? So yung debris ng mga semento nandun sa likod ng aircon. So pinasilip ko dun sa isang pulis na maliit ang katawan. So yun, natuklasan namin na merong butas nga dun sa likod ng aircon. Kung may power tools po na ginamit, less than arm, kayang-kaya po mabutas yun. According to sa isang resident, meron siyang nagrinig na didrill. Kaya lang, sa may tapat ng bahay niya, mayroon ding road maintenance eh. So hindi niya pinansin. So dito sa area na to, dito nakita namin dalawang water bottle, walang mark. Then yung guantes nila dyan, naiwan na rin. Ang kabilang dulo ng lalabasang butas ang masukal na loteng ito sa gilid ng supermarket. Matapos ang isinagawang investigasyon, ang mga pulis may natukoy na 5 persons of interest. Meron tayong isang person of interest na membro siya ng termite gang. Ganito rin yung modus nila. Bumubutas din ng pader. Na-identify ito ng witness natin. Nakausap pa niya to habang nangangalakal siya ng mga basura. Yung isang driver ng kotse na paikot-ikot dun sa area na nagmamasid. Kabilang din sa listahan ng persons of interest ng Philippine National Police ang naka-duty noong gwardiya. Pati na ang mga nag-install ng CCTV ni CJ. 2 araw bago yung insidente, pina-update ko pa yung alarm system ko. Chinek nila at alam nila kung saan nakapwesto yung mga modem, yung mga alarm system at saka CCTV ko. May iba't ibang uri ng robbery. Kung ang robbery ay walang nasaktan,
Ang parusa dito ay hindi lalagpas ng 6 years. Pag-uutos din ng korte na ibalik nila ang halagang nakuha nila kasama na ang danyos at perhuisyo. Hindi rin isinasantabi ng mga otoridad ang anggulo ng inside job. Possible, may mga empleyado na nandoon na pwedeng nagbigay ng tip. Hiningan namin ng pahayag ang pamunuan ng supermarket kung saan tenant si CJ. Tumanggi silang magpa-interview. Hinanap din ng aming team ang nag-install ng CCTV sa tindahan ni CJ. Sa oras na ginagawa ang ulat na ito, hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Nito lang nakaraang taon, may napaulat din na mga nakawan sa iba pang mga tindahan ng alahas sa bansa. Sa kuha sa CCTV. Noong February 2025, 3 armado ang sumalakay sa isang pawn shop at jewelry store sa Ilustre Street sa Davao City at tinatayang aabot ng 40 million pesos ang halaga ng mga alahas na natangay. Noong December 2025 naman sa Pavia, sa Iloilo, sa pamagitan ng drainage access o imburnal ng isang mall, palihim na nakapasok ang mga suspect at itinakbo ang mahigit 30 million pesos na halaga ng mga alahas at cash mula sa isang jewelry store at sa katabi nitong money changer. Yung mga ninanakaw na alas, sinachop-chop, maaari nilang ibenta kung ayaw nila ng traces. Itutunawin nila. Ang dapat dyan, yung mga layered security. Panic alarms, kahit may matouch lang sila, nagpa-panic alarm na agad sa pinakamalapit na police station. Samantala, ang butas sa pader ng supermarket, nakasimento na ngayon, habang ang tindahan ni CJ, tigil operasyon muna. Sa mga kawatan, di ko lang alam kung paano yan sila makakatulog at paano nila harapin yung konsensya nila. Lumaban kayo ng patas. Magbanat kayo ng buto nyo. Paano nyo nalulunok yung mga pinagnakawan ninyo? Paano nyo na ipapakain sa pamilya nyo? Yung hindi naman inyo, hindi naman dugot pawis ninyo. Pamain ako dito. Tinuloy po namin yung live selling dahil dito po ako nadapa eh. Dito din po ako babangon. Planado, sistematikong isinagawa, parang heist o yung mga napapanood sa pelikula. Sa laban kontra sa mga umaatake sa mga tindahan ng alahas, hindi sapat ang bakal at simento. Kailangan ng mas masusing pagbabantay at pagdakip sa mga anay ng lipunan. Napapadaan sa kalsadang ito sa bayan ng MacArthur sa Leyte, hindi maiwasang mapatingin, mapatanong at matakot sa kanilang natatanaw. Sa gitna kasi ng malawak na lupain, may biglang sumulpot na isang gahiganteng barko. At sa nakalipas na mga linggo, ang barkong ito mula sa dagat abay tumawid papunta sa lupa. Ang mga dinaanan nito, inararo at sinira. Tuloy ang tingin dito ng mga residente, isa itong halimaw. Hindi lang daw kasi ito simpleng barko, kundi cutter suction dredger. Gagamitin sa pagpapalawak ng operasyon ng black sand mining sa Leyte. Kaya ang mga residente ng bayan ng MacArthur, sa takot na masira pa ang kanilang mga lupain, nagbarikada para ito'y harangin. Sa laki ng kanilang binangga, sa dasal na lang daw sila kumakapit. Gabi-gabi silang nagpe-prayer vigil. Sa laki na yan, sigurado na may mangyayari dito talaga sa aming bayan. Mahirap yung kalagayan namin ngayon kasi nagpupuyat, kinakabahan. Please, kung sino man makarinig sa amin, tulungan niyo kami. Yung sunod na henerasyon namin, ano ang kakainin nila kung puro tubig na ang nagahari dito sa lupain ito?
ang pakikibaka ng mga tiga MacArthur laban sa black sand mining, madadaan nga ba sa Santong Dasalan o mauuwi lang sa Santong Paspasan? Sa pagdating namin sa bayan ng MacArthur, hindi ko inasahan ang salubong ng mga nagpoprotesta sa akin. Mukhang natutuwa yung mga taga rito na nakarating tayo dito sa kanilang lugar. Kasi nga, hinihiling nila talaga na marinig yung kanilang boses. Ito na yung kanilang barikada. Nakalagay na yung kanilang mga gustong iparating sa gobyerno. Thank you for coming. Ay, basta gusto lang naman ho namin marinig din ang tinig ninyo. So ito yung mga hinihiling nyo? Ayaw nyo nung black sand mining dito? Ayaw namin. Hindi ho kayo namamalikmata. Narito ho ako sa bayan ng MacArthur sa Leyte, kung saan may barko na nasa gitna ng dating palayan. Yang barko na yan, ipinoprotesta ng mga taga rito dahil gamit daw yan sa black sand mining na malaking issue ngayon sa bayang ito. Tumawid ho yan mula doon sa dagat, papunta doon sa kabilang bahagi saan kukunin yung black sand na yun po yung ginagamit sa paggawa ng mga bakal, na ginagamit sa infrastructure, pati na sa paggawa ng mga sasakyan. Yun nga lang, ayaw ho yan ng mga taga rito kasi makasisira sa kanilang kabuhayan daw at sa kanilang kalikasan. Ang higanting dredger, pagmamay-ari ng kumpanyang MacArthur Iron Projects Corporation, isang mining firm na nagmimina raw sa Barangay Maya mula pa noong taong 2020. Magnetite o black sand ang minimina nila rito. Ito ang pinagkukunan ng iron ore na kalimitang ginagamit sa paggawa ng bakal. Gayunman, nasuspende ang operasyon ng kumpanya noong 2022 dahil inireklamo ng mga residente ang mga nasirang irrigation canals. Lubha raw kasing naapektuhan ng pagmimina ang mga pananim ng mga magsasaka, pati na ang mga palaisdaan ng tilapia na kanila ring ikinabubuhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nire-repair ng kumpanya ang nasirang irigasyon ng mga magsasaka. Pero nitong January 25, namataan na lang nila ang dambuhalang barko sa baybayin ng bayan ng MacArthur hanggang tinawid na nito ang dagat at dumaong sa kanilang dalampasigan. Laking gulat na lang nila na sa loob ng 2 linggo, nakapasok ito ng 650 meters mula sa dagat hanggang sa kung saan ito inabot ngayon. At lahat daw ng dinaanan ng barko nakalbo. Dati dito mga puno ng nyug, tapos tinamano ng buhangin, bato-bato, padaanan ng barko. Punta dito po sa Barangay Maya. Tawid ulit sila ng kalsada para doon sa minahan. Black sand mining is through magnetic separators. May ikot lang na magnets, kapit na siya doon. Pag malaki operation mo, marami kang kailangang technology or equipment. Kung mineralize yung lupa mo, hindi mo pwedeng tamnan. Na-interview ko ang leader ng mga nagbabarikada, si Jesus. Mang Jesus, ano ho yung ipinoprotesta nyo rito? Ang ipinoprotesta po namin dito ang totally na pagpapahinto ng pagmimina. Dahil ang pagmimina po nangyari 2010 pa. 2012, malaki ang turisyo ng mining company. Pumatay po ito ng 27,000 kilos na crude tilapia galing sa Bito ng Lawa. So nasisira ho yung kabuhayan Yes po, nyo? ma'am. Ano ho itong barkong to? Saan ho nanggaling daw? Bigla na lang yan dumating rito at sinasabi na wala pa silang permit sa pagmimina, pero bakit dumating ang isang barko na malaki? Gagamitin daw ho ito sa pagmimina? Ayon sa mga ipinapalabas na pag-uulat ng mining company, isang kagamitan pagmina po yan. Saan Tatawid po papunta ho daw? dito sa aming prime. Sa kabila? Yes po. Masisira naman yung mga... Yes, sira na ma'am. Tutuluyan na nilang wasakin ang prime irrigated rice land ng MacArthur Leyte. Isa pa sa ikinababahala at ikinagagalit ng mga residente, ang mga nagtatrabaho raw sa minahan, pati na ang nag-o-operate ng dredger na barko, mga Chino. May Chino ho Yes po dyan? ma'am, marami. O itong buwan lang to, kasabay ang isyo na nagbabalitaktakan sa Senado. Ang binabanggit sa gitna ng karagatan.
Bakit dito nasa mainland kami walang gobyerno na tumatanaw kung anong nangyayari sa amin? Ang tinutukoy nyo ho yung issue sa Spratlys na bakit doon kalaban yung mga Chino. Pero dito, sabi nyo... So, pero kami accommodated yan, nakahotel yan eh. So may mga Chino ho dyan sa loob? Opo, ma'am. Ang sabi pa ho ng kumpanya, nakakapagpaganda raw ng soil quality yung ginagawa nilang black sand mining. Ano masasabi nyo roon? Sino ba talaga ang papaniwalaan ng taong bayan? Ang iyang scientifico na pagsusuri galing mismo sa ating Departamento ng Agrikultura o yung mapanlin lang ng mga Chino. At saka sa tingin nyo ho, ano nangyari sa mga palayan? Wala ma'am. Non-productive until now. Ano ho nangyari sa lupa? Wala, naging lawa. Paano ho yan? Hanggang kailan po kayo magbabarikada rito? Hanggang hindi kami pinapakinggan ng gobyerno, hindi naman kami violente. Nananawagan lang kami kung nasaan ang gobyerno sa aming daing. Anong balak nyo ho ngayon? Kaya nga, tumutulong na kami na maging national issue na sana dalhin na ito sa Senado. Kung ano ang pagkakamali noong una, ituwid naman ng gobyerno. Dahil kapag ka na ng mga Chino at big time na politiko, pabor sa libo-libong magsasaka. Thank you so much, ma'am. Thank you for hearing us, ma'am. Salamat ho, kami dapat magpasalamat. Pinaparinig nyo yung inyong mga hinaing. Para among mga anak, ma'am. Naririnig ho namin kayo, nakikita namin yung placard nyo. Anong gusto mong sabihin? Mawawala ang kinabukasan ng kabataan dahil sa pagmimina ng lupa. Kung hindi ho naharangan ng mga residente o ng mga nagbabarikada, yung barkong yan, dito dadaan yan. In fact, nagawa na nila yung kalsada papunta doon. Nandun kasi yung minahan para sa black sand mining. Malinaw na ang pakay ng barkong ito makatawid ng highway papunta sa minahan ng magnetite o black sand. May 14 na kabundukan sa may Central Leyte. Lahat sila volcanic source of volcanic origin. It so happens sa Central Leyte, duman din ang Philippine Fault Zone. Daan ng mga mineralizing fluids maakyat at nadidisperse ang minerals kasama doon yung iron. Very abundant yung lugar na yan. Kwento ng mga taga rito, bago pa raw nakarating ang barkong ito sa Barangay Maya, marami ng mga lupain ang napinsala. Lalo pat taong 2007 pa lang, inaprubahan ng MGB o ng Mines and Geosciences Bureau ang tinatawag na MPSA o Mineral Production Sharing Agreement ang kumpanyang Strong Built Mining Development Corporation na nabili ng investment o holding company na Bright Kindle Resources and Investments Incorporated o BKRI noong 2024. Sakop din ng MPSA ang MacArthur Iron Projects Corporation na nagsimula naman ang operasyon noong 2020. Ayon sa mga residente, maliliit lang daw ang mga makinang gamit nila noon para sa black sand mining. Isa raw sa mga naunang naperwisyo ang palayan ni Patrocinia. Mga walang hiya kasi hindi naawa sa amin. Yung palay namin bumagsak na sa butas nila. Sir, maawa naman ho kayo sa amin. Tulungan nyo kami dito. Maraming palayan daw dito, lumubog katulad ng mga nadaanan natin. Gawa nung operation ng black sand mining noong 2021. Kasi ngayon, sabi nung kumpanya, hindi daw sila nag-ooperate. Yun nga lang, sa kaso ng bukid ni Patrocinia, wala na, nauna nang nasira Patrocinia, ano nangyari dun sa inyong bukid? Lumubog po, tapos na-mining po nila yung kalahati. May pahintulot ba ninyo yon? Wala po. Tinanong nyo, bakit ganon? Kasi po nung una, pumunta sila sa amin, may dala po silang pera. Ayaw po ng asawa ko ibinta. Tapos umuwi po sila. Tapos nung kinabukasan po, pumunta po kami sa basakan po namin. Pagdating namin doon, bumagsak na po yung ibang palay sa mina-mining nila po. Bugwa ka na diha amon. Kita ka di kami nakatanom kay nga dit bugwak. Kita ka tamhag na puno-punuan ng tubig. Naapektuhan yung mga palay ninyo na tanim? Opo. Anong ginawa nyo pagkatapos nun? Nagdemanda po kami. Ano nangyari? Na-dismiss po. Dahil? Hindi ko pa alam. Kita ko itong karoya, nga diri na din mag-mining. Kaya dako itong din nga purisyo. Pero sabi nila, mabibigyan daw ng trabaho yung mga taga rito. Sinasabi rin nila, nakakabuti daw yung mining dun sa quality, yung kalidad ng lupa. Anong masasabi nyo doon? Hindi po yun totoo, ma'am. Kasi po, yung na-mining nila, hindi naman po pwede
taniman ng palay po kasi puro nabuhangin. Wala nang ani. Wala na po, 6 na taon na po. Paglalaban niyo pa ba ito? Opo. Kung baga may dabaga bumulig nga tao, may dabaga kasing-kasing nga baga, iton nga mining nga mag-undang. Pero dahil sa tuloy-tuloy daw na operasyon ng pagmimina, tinatayang nasa 14 hectares na ng palayan ang lumubog. Kasi doon kami naghahanap buhay, ma'am. Doon namin kinukuha lahat ng binubuhay namin para sa mga anak namin. Isang idlap lang po nawala. Kasi nawalan po kami ng hanap buhay. Nalulungkot lang po ako. Kasi ang tagal na namin may problema, ngayon lang po may pumunta dito. Masakit sa akin. Wala na, ang palayan namin. Hindi na magandang lupa. Sobrang 500 sak ang nakukuha ko. Nung hindi pa namimina. Ngayon, konti na lang. Hindi pa mabot 200 sacks. Kahit nang rehabilitate pa, ilang years pa bago yan magamit. Patay na kami lahat. Gutom. Ipinakita rin sa amin ang mga nasira nilang irigasyon. Yung main canal na dinadalaw yan ng irigasyon ay bumagsak po siya dahil hindi na po nagagamit. Nangako po sila na gagawin nila. Pero hanggang ngayon wala pa silang naumpisahang gawin. Pinapanagot po namin sila sa pamamagitan ng pag-rehabilitate ng mga nasirang kanal at desiltation. Mas kinakailangan ng mga farmers ng agarang pagpa-drain ng pagbabaha. Hinihingi namin galing sa mga mining company ang comprehensive rehabilitation plan. Hindi pa po natin nakukuha hanggang ngayon. Ito naman, ang Lake Bito. Wala pang 1 kilometro ang layo mula sa minahan. Dito sila nagpapalaki ng mga tilapia. Dagdag kabuhayan. Sana! Kung hindi nagkandamatay ang mga isda noong 2012, 27,000 kilos. Lugi ang mga namuhunan. Ang sinisisi nila ang naunang minahan ng Nikwa Mining Corporation. Sa lawang ito pa man din umaasa ang mga mangingisda ng Barangay Villa Imelda, katulad ni Shelo. Kasi ma'am, nakakawala siya ng pag-asa. Maabot po ng 500 kilos yung nakukuha ko sa isang fish pen. Since 2022, nasaan mahigit 100 kilo na lang yung nakukuha namin kada harvest. Yung tubig namin, ma'am, bumaba siya ng mga 1 hanggang 2 metro. Mas malalim na yung hukay nila, kung kaya mababa na yung tubig namin. Hindi na kami pwede mag-alaga ng ganung karaming isda sa isang cage. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang Nikwa Mining Corporation pero hindi sila tumugon sa aming paanyaya. Kaya ngayon, masisisi ba ang mga residente na mariing tutulan ngayon ang nakikita nilang muling pag-ooperate ng black sand mining? Lalo pat nandito na ang higanteng barkong dredger na ito. Kasalot iton din kay ma'am, may baiton kadako-dako Kasi nga, ni ang guti ay pala nga barko. Dako na naperde. Asay peton ma'am kay dakon doro. Ang gusto namin sabihin ngayon, gumalaw na ang gobyerno. Wala pong ideya ang National Irrigation Administration dito po sa pag-allow sa mining operations ng MIPC. Gumagawa na tayo ng paraan para lang matugunan ng mga kanilang pangangailangan sa patubig. Ang provincial government ng Leyte nagsumiti raw ng request para masuspinde ang pagpasok dito ng barko. Yung dredger na yan is not a friendly sight and is not welcome. Galing China ito. Sabi nga nila, binabantayan natin ang West Philippine Sea. Tapos dito pala sa East Philippine Sea. Mukhang hindi natin nabantayan. Ang tanong dito, hindi ba namin alam to? Hindi. Mukhang binaliwala rin kami. Dumiretso lang sila. Nabulaga na lang kami na nandyan na yung barko. Ang Sangguniang Panlalawigan issued a request to all parties involved. In particular, si MGB to suspend it. Gagawin namin lahat ng makakaya namin para yung dredger na yan is umatras. May mga permit sila galing sa taas. Kaya nakarating dito yan na wala namang problema. Wala akong power, wala akong dyan, kung bawal ba. Nasa gitna lang ako, wala akong pinapanigan. So, ang part lang na ginahatagan local government unit na business permit is tinatawag lang other construction of utility project NEC. Waray pa mag-issue ang munisipyo an operation and mining activity. But in fact, ita kong gibubuhat, taso may lakot balaod. Actually, waray pa man mining nato nga
issue kundi inilang parts kung kay ano nga umabot niya da. They are ready already to operate. However, wala pa silang approved nga 3-year work program. No movement, no extraction, no mining operation. Nitong Miyerkules, sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, nakatanggap kami ng mensahe na ipupull out na raw o aalisin na sa lugar ang barkong dredger. The company has posted a rehabilitation bond of 56 million pesos to the Mines and Geosciences Bureau or MGB. The funds assure the proper restoration of mined-out areas. MIPC will restore the land area to full cultivation before its return to the owners. In light of the current situation and in the interest of maintaining harmony and preventing further escalation, MIPC has decided to withdraw the dredger and reevaluate its current work plan. Sir, una po sa lahat, totoo ho ba yung press statement ninyo na ipupull out na yung barko? Yung po ay sinanggunin namin sa mga ahensya ng gobyerno. Matulungan muna kami. Subalit gusto ko pong linawin na hindi naman ho kasimple yun. Na hindi naman po kariton yung hihilahin namin pabalik. Ito po ay 2,000 tonelada halos at meron hong mga pangangailangan sa engineering works para gawin po kung iuurungan po yan. So ano hong status ngayon nung black sand mining ho na ginagawa dito? Ang black sand mining po since 2022 ay wala pong operation. So status quo? Status quo po. Ano hong posisyon nyo ba dito po sa pagpoprotesta po ng mga residente? Iginagalang po namin yung posisyon nila na sila po ay may objection, meron ho silang mga grievance na tinatawag. Subalit ito naman po ay welcome sa amin. At ang kailangan po lang namin ay mabigyan din kami ng pagkakataon na yung aming side o yung aming pong kwento ay marinig naman kung ano po yung totoo. Sabi ho dun sa press statement nyo na nabasa ko, itong black sand mining will give thousands of jobs. Tama ho ba? Nung pagsisimula po nung aming operasyon dito, noon pa lang po nabigyan namin ng trabaho yung mga tao rito. At nagtumigil nga po siya noong 2022. Pero sabi ho nila, may mga Chino rin daw po sila nakikita na nagtatrabaho sa loob. So kahit ho yun, pinoprotesta nila. Gusto ko pong itanong kung ano po ang basihan, kung bakit po sila itutol. Sapagkat yung teknolohiya po na pagdadala namin ng dredger dito ay teknolohiya po na ating hiningi ang tulong ng ibang bansa dahil ito ho ay advancement sa technology. Kung iisipin nyo po, yung aming dredger ay napakalaki. Kaya ho, naging tampulan ng mga question at kung ano mang yung pinoprotesta po nila. So yung bahaging yun, naintindihan nyo po, na parang ang turing na nila dun sa CSD, yung cutter, suction dredger ay parang monster sa gitna ho ng kanilang mga taniman ng nyog at palay. Opo. Yung mga Chino po, talagang bahagi po ng kontrata na, bahagi na nagtatrabaho po sila dyan sa loob ng kumpanya. And then yung iron ore na nakukuha po dyan, dinadala rin ho sa China, tama ho ba? For export po yun. For export, oh. Kasi bahagi rin ho yun ng hinaing ng mga tao na kasi may issue ngayon ng China at Pilipinas. Tapos dito, yung mga Chino welcome naman at sa kanila dinadala yung iron ore. Opo. Ano masasabi niyo ho roon? Yung presensya po ng mga trabahante ng mga Chino rito, yung mga engineer nila, ay may kaukulang permit sa ahensya ng gobyerno, sa immigration, sa Department of Labor, bago ho sila makapagtrabaho dito. Sabi pa ho ng press statement nyo, yung black sand mining enriches the soil. It improves the soil quality. Tama ho ba yun? Ako naman po ay hindi eksperto tungkol doon, pero may pag-aaral po na ito po ay makakatulong tungkol dun sa temperature o dun sa kalagayan po ng lupa rito. At dito rin po sa MacArthur, meron ho kasing mga area dito, no, sinasabi ho nilang agricultural land, pero meron pong mga portion ng lupain dito na swampy, na kailangan pong madretsa at kung nandun po sa ilalim yung mineral ay mapapakinabangan po. Ang problema kasi kapag over-mineralized ng iron ang lupa, hindi lumalago ang mga halaman, kaya nagkakaroon ng nutrient imbalance. Pangalawa, mataas ang density ng iron. Naharang nito yung mga katubigan at ibang mga solutions na kailangan sa paglago ng halaman. Kung kaya, nagiging bansot at di nagiging malago.
Pero nasira daw po yung fish farms nila at pati yung mga kanilang mga palayan. Ang issue po dun sa lupa ay yan po ay nasasakop nung kasunduan sa gobyerno. Ang tawag po dyan ay MPSA. Parang partner po ang gobyerno at binibigyan po ang isang kumpanya ng karapatan na minahin itong isang lugar na ito. Subalit tungkol po dun sa pag-aari, ownership po ng mga lupa, ito ho ay pag-aari ng individual na tao na kung saan sila ho ay may dokumento, meron silang title, meron po silang tax declaration. At bago po namin ito minahin, nakikipagkasundo po kami. May kontrata pong pinipirmahan dun sa individual na may-ari ng lupa. Mga walang hiya kasi hindi naawa sa amin. Yung mga nasira daw po yung kanilang mga fish farm at yung kanilang mga palayan at saka pati irrigation canals ho nila. Ano masasabi niyo ho doon? Una-una, meron naman hong mga grievance mechanism na itinakda ang ating ahensya ng gobyerno kung sakasakali po na meron po silang reklamo. Kagaya po nung nasabi ko na, noong pang 2022, tumigil po ang operasyon namin dito. Nagkaroon ako ng hope na talagang mapupull out siya. Pero magiging totally kampante lang talaga kami dito kapag wala na siya talaga dyan. Magbabarikada kami, handat na dyan ng barko. Samantala, ang kinatawan ng 1st District ng Leyte at dating House Speaker Congressman Martin Romualdez at ang kanyang pamilya nadadawit sa issue dahil sa napaulat na di umano koneksyon nila sa MacArthur Iron Projects Corporation o MIPC. Sa official website kasi ng Bright Kindle o ng BKRI, nakasaad na taong 2022, inihalal bilang isa sa board of directors nito si Andrew Julian Romualdez, anak ng dating Speaker Romualdez. Isa naman daw sa major shareholders ng BKRI ang RYM Business Management Corporation, kumpanyang pagmamay-ari pa rin di umano ng mga Romualdez. Ayon naman sa mga ulat, noong 2024, binili raw ng BKRI ang SBMDC sa halaga 5 billion pesos. Ang SBMDC ang may hawak ngayon ng MacArthur Iron Projects Corporation. Bagay na siya ring alam ng mga residente. Nandiyan naman sa pinapalabas ng mga dokumento na binili ito ng speaker. Harap-harapan ako mismo nagsasalita. Pero ngayon nagtatago sila. Itinatago nila, nagiging apektado ang mga departamento dahil mismo ang regional offices na dapat gumalaw, si speaker ang naglagay eh. Paano gagalaw ang isang ahensya ng gobyerno pabor sa mga tao kung sila'y mandated ng mga politiko? Yun ho ang problema nyo. Yan ang problema namin. Matagal na kami rito, ma'am. Ilang linggo na kami wala bumababa rito ng ahensya ng gobyerno upang tanungin kung anong hinaing namin. Wala nakikipag-usap po sa Wala inyo? po, ma'am. Ang MacArthur Iron Projects Corporation po ay pag-aari ho ng individual na investor at wala pong kinalaman dito ang dating speaker. As a private corporation, wala ho kaming connection sa dating speaker. Hininga ng aming team ng pahayag ang opisina ni Romualdez. Sa kabila ng mga ulat at lumabas na datos, mariin pa rin nilang itinanggi na merong koneksyon si Romualdez sa SBMDC, sa MIPC, pati na sa BKRII. I am not an owner, shareholder, or any way involved in Strongbuilt Mining Development Corporation, MacArthur Iron Projects Corporation, or Bright Kindle Resources and Investments Incorporated. According to documents sent to my district office, the company has committed to withdraw the dredger and is reassessing its work plan in coordination with the local government units. We stand with the community in supporting responsible and sustainable mining that safeguards the environment while promoting jobs and livelihoods. Kami po dito sa MacArthur Iron Projects Corporation, hindi pa ho kami nagmimina. Pipigilan nyo yung isang bagay na hindi pa nagsisimula. Paano nyo po pipigilan yun? Eh wala pa naman po kaming sinisimulan. Kaso sa ngayon ho, masidhiw po yung mga damdamin nila dito po sa pinuprotesta nila. May chance pa ba for a dialogue? Meron naman po, laging may chance ang dialogue. Kung ganun po kasi ang kanilang damdamin tungkol sa kanilang ipinaglalaban, masidiri naman ho ang damdamin namin sa ipinaglalaban namin. Yung aming ginagawa dito ay above board. Wala ho kaming itinatago. Kaya po open kami. May ipinagtatanggol din naman po kami
yung aming mga empleyado rito na nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng opportunity para magtrabaho. Yung opportunity para makadagdag sa social at saka economic development ng MacArthur bilang 5th class municipality, ito ang pagkakataon. Sapagkat sa buwis, sa mga projects, sa social responsibility po, Sinubukan din naming kuhanan ng pahayag ang mga kumpanyang Strong Built Mining Development Corporation at Bright Kindle Resources and Investments Incorporated. Hindi sila tumugon sa aming paanyaya. Bawat isa sa amin may karapatan ipagtanggol ang lupa kung saan kami pinanganak. Kung sinasabi ng gobyerno, ikakabuhay namin, malaki ang epekto sa ekonomiya, 2% galing sa mining. Kung pumapasok sa kaban ng bayan, sa amin lang pakinggan kami ng gobyerno. Ilang linggo na kami dyan, pero wala man masking isa ahensya ng gobyerno na bumababa upang kausapin kami. Sana, bago nila payagan yung mga ganitong uri ng kumpanya, sana wag nating kalimutan na ang agriculture is the backbone of the Philippine economy. Pero pag yung pagkain ang nawala, wala na pong wala nang sa yung pinaghahanap buhayan natin. Bigas, hindi buhangin ang kinakain namin. Hanggang mawala yung barko na yan dyan, hanggang iuwi nila doon sa China. Ipaglalaban po namin yung karapatan namin para hindi sila makatawid doon sa palayan namin. Gusto ko po sana tulungan po kami para po hindi na, mawala na po yung mining dito sa amin. Kasi po, paano na po yung mga susunod na henerasyon namin, yung mga anak ng anak namin. Saksi ang probinsya ng Leyte sa mga pangakong tinupad ng kasaysayan. Hindi bangat I shall return, ang sabi ni General Douglas MacArthur. Kung kanino pa naman ipinangalan ang bayang ito na nahaharap ngayon sa issue ng black sand mining. Mga walang hiya kasi hindi naawa sa amin. Hinihintay ngayon ng mga taga rito ang pagtugon ng gobyerno nasyonal sa kanilang mga hinaing para raw sana babalik din sa kanila ang kumpiyansa at katahimikan. Isa pang banyaga na nagtungo rito sa Pilipinas para hanapin ang dati niyang pinayaya na ang kanyang tawag, Auntie Gina. Sa lahat ng bansang nabisita ng travel vlogger mula Hong Kong na si Vinci, Pilipinas daw ang pinakamakulay. Naryang nag-diving at nag-snorkeling siya sa Malapascua Island sa Cebu. I'm gonna try some magic water. Tinikman ang magic water sa Divisoria. What an incredible name, magic water. I like that. Nag-jeep. At nakiisa pa sa traslasyon ng itim na Nazareno sa Maynila. Pero ang pinakapuso raw ng pagpunta niya sa Pilipinas, ang bisitahin ng isang taong malapit sa kanya na mahigit 15 taon na niyang hindi nakikita. Ang kanyang pinayaya na nag-alaga sa kanilang magkakapatid, si Auntie Gina. Don't cry! Tandang-tanda pa raw ni Vinci. Taong 2003 nang unang namasukan sa kanilang pamilya sa Hong Kong ang kanyang Auntie Gina. Dahil kapapanganak lang noon ng kanyang Mommy Emily sa kanilang bunso, ang kanya raw Auntie Gina ang nakatutok sa kanya at sa kapatid na si Vicky. Personally, I don't really recall not liking her or having like a period of awkwardness, but I did hear that my sister Vicky, she formed a really strong bond with our previous nanny. So when Gina first arrived, I think Vicky didn't really like her. But after a while, like they really like each other. I still remember that me and my sister Vicky and Auntie Gina would dance to the videotape that had like Macarena dancing and then everybody, and we'll dance together, the three of us, like in the living room. So that is something that I still remember very deeply today. Ngunit makalipas lang ang halos isang taon, kinailangang umuwi ng kanyang Auntie Gina sa Pilipinas.
There was no one to take care of her children. I was definitely sad. I can't remember much from it, but I know my sister Vicky cried a lot when she saw the next helper arriving at our home and that Auntie Gina was leaving. I'm feeling very emotional right now because Auntie Gina has been nothing but kind to me and my family. My whole family loves her. Taong 2010, si Gina bumalik sa pamilya Lau. I'd already gone abroad to study to London. I heard that she was coming back to our family. Yeah, I was definitely like very, very happy. Pero hindi rin ito nagtagal. Kinailangan nitong muling bumalik sa Pilipinas. I was told was she had to leave because one of her daughters, Nicole, was getting on with the wrong crowd. And so she had to go back to take care of her children, that she was getting very stressed. Ang milya-milyang layo nila sa isa't isa, pinag-ugnay ng mga palitan nila ng liham. Yeah, it made me felt like I was on her mind, that my family was, on her mind, in her heart. Pinuntahan ng aming team ang address na nakasulat sa mga ipinadalang liham ni Gina sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Sa pagtatanong ng aming team, nakilala nila ang babaeng ito. Hinahanap po namin si Ma'am Gina Santos. Kayo po si Ma'am Gina Santos. Siya raw ang Auntie Gina ni Vinci. Buong pagmamalaki niya ang bahay nilang ito, katas ng pagtatrabaho nilang mag-asawa abroad. Kailan lang na ipagawa pa unti-unti, tapos nakakabili na rin po kami doon ng garahe. Kwento ni Gina, mahirap daw ang buhay nila noon sa Bulacan. Kaya ang mister niyang si Eric naghanap noon ng trabaho sa Middle East. Nag-a-apply siya pero hindi siya nakaka-chamba na matuloy yung kanyang pag-abroad. Sabi ko, itry ko kayang ako muna, baka sakali. May friend po ako sa Hong Kong. Sabi ako sa kanya na, Mars, baka po pwedeng hanapan mo naman ako dyan. Nag-try ako. Pero ang pinakamasakit sa bawat paglisa ng mga OFW, ang naiiwan nilang mga mahal sa buhay. Sa kaso ni Gina, ang 3 niyang mga anak. Yung bunso ko po is magti 3 years pa lang. Masakit po sa akin kasi papunta pa akong airport nagpapadede ako. Parang mamaya-maya wala na to. Maiiwan ko na. Maiiwan ko na po sila. Masakit sa akin. Kasi walang nanay yung gusto iiwan ng anak. Nung una po talaga is ayaw sa akin ng mga bata. Siyempre, gusto nila yung unang nag-alaga. Nahirapan din ako. Basta lagi lang nasa isip ko, papakita ko lang sa kanila na love ko sila. Kung ano yung ginagawa ko po sa mga anak ko, yun yung ginagawa ko sa kanila. Hanggang unti-unti raw nakuha ni Gina ang loob ng magkapatid. Si Vinci magaling mag-swimming yun. Talagang matalino, may award siya lagi. Ang bonding nila noon, sumayaw. Every time na nawawala sila amo, sasayawan kami. Kasi ganun yung ginagawa ko sa mga anak ko Parati ko silang sinishare na love ko kayo ni mami ninyo. Every time po na namimiss ko yung mga anak ko. Sila yung nagiging comfort ko. Niyayakap ko po sila. Ma-feel ko na nasa tabi ko yung mga anak ko. Pero nung napalapit na raw ang loob ng kanyang mga alaga sa kanya, doon naman kinailangan ni Gina na umuwi na ng Pilipinas. Nakahanap daw kasi ang mister niyang si Eric ng trabaho sa Middle East. Kailangan namin magpalit. Kasi 3 years old pa lang yung bunso ko. Kailangan ko mag-break contract. Ayaw talaga nila. Mahirap pero syempre, hindi mo talaga pwedeng ipagpalit pag family na. Gayunman, hindi naman daw naputol ang ugnayan niya sa kanyang mga anak-anakan. Yung first kung alis, year 2003, ito siya. Ito si Vinci, ito si Vicky. Kahit 10 months, nakapag-build kami ng good relation. Bihira po yun Sumusulat po sila. Tapos sinasabi pa rin nila na kailan ka babalik. Taong 2009, nung nagkaproblema sa pera ang pamilya ni Gina. Na-dengue po yung dalawa. Nasira yung aming budget. Pinili ko pong umalis. Taong 2010. Kaya si Gina muling nanilbihan sa pamilya Lau. Sobrang saya siguro ng amo kong babae. Sinundo niya talaga ako sa baba. Binuhat niya pa yung maleta. Yung alam mong na-welcome po ulit ako. Nung mga panahong yon, ang panganay ni Gina na si Camille ang tumayong ina sa kanilang magkakapatid. Mahirap talaga. Ba't niyakin, Ben? Iyakan pa naman na. Mahirap kasi kasi syempre, ang hirap mag-balance kasi parang mapipilitan kang mag-grow up ka agad. Kasi kailangan mong assist yung mga kapatid mo. At the same time, parang ikaw din, nag-struggle ka rin na sa course. Nahihirap kasi, ayun, tapos yung mga
achievements mo sa school na syempre sa kanila kanya-kanya din sila. Walang mga tagapunta dun sa achievement mo. Yung mama mo, nasa ibang pamilya. Siyempre may mga panahon ng pagsisisi, lalo na kung dumadating sila ng nasasaktan sila. Tsaka yung, alam niyo po, yung kakulangan ng time na kahit kailan hindi mo na maibabalik. Kalaunan, nakapag-ipon si Gina. Ito raw ang nag-udyok sa kanyang mag-retire na sa pagiging OFW. Si Vinci, hindi niya alam na paalis na ako na sabi niya, Auntie, pagbalik ko, nandito ka pa ha. Pero, syempre nagigilty ako dahil alam ko, pagbalik niya, wala na ako. Me and the rest of my family were all very sad. She did come back and then we were really happy, but then she had to leave again after a year and 7 months. We had to understand her situation, right? Like, we couldn't force her to stay. Mula noon, sa mga sulat at chat na lang nakakausap ni Gina ang kanyang mga dating alaga. Dear Auntie Gina, thank you for your love and care of my family. It wouldn't be wonderful without you. Secret, secluded beach. Nakikita ko na si Vinci na nagbablog. Lagi ko pong sinasabi that proud ako sa kanila kasi maayos yung mga buhay nila ngayon. I just landed in Manila, the Philippines. Hanggang nitong Disyembre, napanood na lang daw ni Gina sa vlog ni Vinci na ito'y nasa Cebu. Sabi ko, ay nagpunta na pala siya dito. Ay wala nang pagkakataon na makita ko siya na madaanan niya man lang ako. Sana, gumanan ako, sana. Ang hindi niya alam, nitong January 8, muling bumalik si Vinci ng Pilipinas. Sabi niya na, Auntie, are you free? Sabi niya, pupunta ako sa'yo kasi gusto nga kitang makita. Si Vinci bumiyahe pa Bulacan. Don't cry! Are you crying? Nung nasilayan ni Gina si Vinci sa loob ng sasakyan, hindi na niya napigilang maging emosyonal. Are you crying? Okay, this is you. Oh, hello. Hello. Si Vinci, pinatuloy ni Gina sa kanilang tahanan. Oh, welcome. Thank you. Thank you so much. Come here. Oh, come here. Come here. At ipinakilala niya ang dati niyang alaga sa kanyang anak na si Camille. Hi, Camille. Hi, nice to meet you. Finally. Yeah. Your favorite one. Oh, wow. Thank you so much. And that's prawns, mussels. Yes. Wow. Oh, This is wow. pancit. Pancit? Yeah. Like Filipino food? Yeah, yeah. Oh, okay. Like, This is the one that I always cook to Vicky. I don't remember. she likes it? Yes. And seeing where her and her family stayed, her house, like it was really nice. It was very nice for me to know that, you know, that was what her and her husband, her children, like being able to build, you know, through their hard work in lives. Kahapon lang, muling nag-catch up sina Gina at Vinci sa pamagitan ng video call. I just wanted to say thank you for treating my mom as family. There's emptiness before when she went abroad, but you guys fill it with happiness and you didn't make it hard for her. Even though there's distance between the family, you guys are our extended family now. Thank you so much for treating my mom like your own too. You know, when I visited the Philippines last time when I was speaking to you, Camille, like you said, sorry. Sorry. I think I need to get a tissue. Yeah, that you were thanking me and my family for taking good care of. Sorry. I feel a bit guilty because when you guys were growing up, like she came to take care of us.
Thank you. Yeah. Thank you. At gaya ng dati, may isinulat uling liham si Vincy para sa kanyang Auntie Gina. When I was young, I never really understood why you had to leave us. Seeing your beautiful home, meeting your lovely family, it made me understand so much more. I have so much respect for your strength and love. Thank you, Vincy. When I studied abroad, I sometimes felt like I missed important years watching my sisters grow up. That's when I started to understand, even just a little bit, how painful it must have been to be away from your own children. Thank you for always keeping my family and me in your heart all these years. And next time, hopefully the whole family will be there together too. Thank you, Vincy. I love you all. Pero ang akala ni Gina, tapos na ang kamustahan. Laking gulat niya. Ang kapatid ni Vincy at panganay na si Vicky, nakiusap mang huwag magpakita ng mukha, nagpadala ng mensahe sa kanilang Auntie Gina. Vicky, I love you and I miss you so much. And I'm proud of you. I'm proud of you. Some memories I've always remember. All those things. I love you. I love you too, Auntie. I love you. Please take good care and hope one day you have child already. I hope I will see your child soon. Dearest Auntie Gina, your love and kindness shine through your children as well. Thank you for all the sacrifices you have made and for remembering our family. I truly hope to see you again one day and we can dance Macarena together. Yes, we can dance again together. I love you. Vicky, thank you. Thank you for all these words. Hindi lahat ng ina nasa iisang tahanan. May mga inang tumatawid ng dagat, umaalalay sa ibang pamilya, habang ang sariling anak lumalaking may pangungulila. Pero sa pusong marunong magmahal, walang distansyang kayang magpahiwalay o mamagitan. Habang mahimbing daw na natutulog ang isang bata sa Maynila, may isang nilalang na hindi nakikita na nanggising sa kanya at kuhang-kuha raw ng CCTV ang paghablot nito sa kumot na nakatabi sa kanya. Isa nga ba itong poltergeist? Mahimbing na ang tulog ng mag-anak na ito. Madaling araw nitong February 10. Nang ang isa sa mga bata bigla na lang nagising at nagsisisigaw. Nanginginig na siya sa takot, sinasabi niya po sa akin na may humila po ng kumot. Napansin niyo rin ba? Panoorin natin ulit ang video. Ang kumot ng bata. Kapansin-pansin ngang umangat na para bang may humila. Imposible po na may hihila po nun dun sa may paanan. Wala na pong ibang tao. Kung walang ibang tao sa silid, sino ang humila sa kumot? Parang nag-a-attract po ko ng mga masasamang entity. Ang video, kuha sa kwartong ito sa inuupahang apartment ni na Freja sa Maynila. Ang kasama niyang natutulog noon, ang kanyang kinakasama at ang dalawa nilang mga anak. Tulog na po silang tatlo. Ako na lang po yung gising nung madaling araw na yon. Tapos nagsa-cellphone po ako, nagpapaantok na lang ako. Inayos ko na po yung kumot pa, tagilid. Bali, bumaluktot na po ako. Yung anak ko pong na nasa likod ko, inayos niya rin po yung kumot niya.
Pero laking gulat daw ni Freja nang ang anak niyang itago natin sa pangalang Kurt, bigla na lang naalimpungatan. Nagsisigaw na po siya. Nanginginig na siya sa takot. Sinasabi niya po sa akin na may humila po ng kumot. Tinatanong ko po siya, nakita mo ba? Hindi wala daw po siya nakita. Sinabi ko na ako lang po yun para hindi siya matakot lalo. After niya po matulog ulit, bumangon po ako para i-check yung CCTV kung totoo po yung sinasabi niya na may humila ng kumot. Pagka-check po ng CCTV, nalaman ko po na totoo yung nangyari na hinila po yung kumot niya. Makikita niyo po sa video, nakaganyan na po akong pwesto. Tapos yung anak ko po, nag-ayos ng kumot na nakabaluktot. Ayun na po yung hinila. At hindi raw ito ang unang beses na may di umano nagparamdam kay Kurt sa kanilang kwarto. Nakagising lang po na. Tapos naglalaro siya. Nagulat ako, nakatulala na lang po siya. Nakatingin po siya dyan sa may pinto. Tapos yumakap na mahigpit sa akin na takot na takot. Sabi ko, bakit? Mumu. Tumatangula siya habang umiiyak. Taong 2019, nung nagsimula raw mangupahan sina Freja sa apartment, ang hipag niyang si Jenny, meron din daw nakakapanindig balahibong karanasan sa kanila namang hagdanan. Nag-rent din kami sa kabila. One time, walang tao dito, pumasok ako. Diretso sana ako sa taas. Bigla akong napahinto. Nagulat ako kasi pagbungad sa akin ng hagdan, may batang nakatingin. Yung damit niya pang burol. Dito yun! Nakita ko! Kitang-kita ko siya! Walang multo dito! Meron eh! Wala kang multo dito! Tara na! Pagbalik namin dito, nawala na siya. Yung sa kapatid ko po, nung pababa po siya, nang dahan-dahan habang nakahawak. Bigla na lang po siya nalaglag hanggang dito po. Parang may tumulak daw po sa kanya. Ang bilas ni Freja na si Ayip, hindi rin daw nakaligtas sa pagpaparamdam. Teka nga. Wait lang, iihi lang ako. Teka lang. Pagka-ihi ko, lumabas ako, dinouble check ko kasi walang tao rito. Ginanong-ganong ko sa likod na hindi po nakalak. May pumasok po. Sabi, ba't daw nakalak yung pinto? Sino daw nag-lock? Sabi ko, ako po huling pumasok dyan. Hindi ko po nilak yan. Tapos tinignan nila kung may tao sa taas. Wala po. Matapos mag-viral ang video ni Freja, may ilang nag-comment na kaya raw may nagpaparamdam sa kanilang apartment dahil ang kanila raw tinitirhan, malas, at ang itinuturong ugat ng kamalasan ang pwesto raw ng kanilang salamin at ang magkaharap na pinto sa kanilang kwarto. Masama daw po yun. Parang nag-a-attract po ko ng mga masasamang entity dito sa bahay dahil po sa salamin, lagusan ng mga masasamang entity po. Ang salamin po kasi meron another dimension kung tawagin. Ang king, so halimbawa, natutulog po tayo, tapos may salamin na nakatapat sa kama, may kasabihan kasi na naglalakbay po yung spirit natin. Kapag mamaya napasok siya doon, minsan mahirap siya mag-recall back papunta sa katawan natin. Yun ang dahilan bakit may mga iba po nagkakaroon din ng tinatawag na bangungot. Dalawang door na magkatapat po, ang tawag namin dito is may poison arrow. Bumibilis ngayon yung energy ng chi. Pwede maka-affect ng money loss, pwede maka-affect ng mga parang alitan, away, conflict problems, pwede siya makapag-cause din ng mga health problems.
para lutasin ang misteryong bumabalot sa inuupahang apartment ni Freja, kinatok sila ng isang bisita. Ang paranormal researcher na si Ed Calwag. So dito kasi sa baba, wala oh. Pero yung turo niya, dito sa direction na to. Ano o sino nga ba ang gumagambala sa apartment? Ito yung area. May nakakita na ba dito ng image ng yung parang figure ng... Walang magtatalukbong ng kumot ha, at siguraduhin may mahihila kayong katabi. Balik mo tayo. See? Dahil ang mga makapanindig balahibong revelasyon, magawa ka ng movement kahit ano. Maggalaw ka ng gamit, maghagis ka ng bagay. Saan yan? Sa labas po. May nag-ano ba? May bumato po ba? May nagbato po ba dyan? ilalahad na sa aming pagbabalik. Ang pamilyang nangungupahan sa apartment na ito sa Maynila, hindi raw nakakatulog ng mahimbing dahil sa mga kakatwa nilang karanasan. Ang pinakahuli, nakuhanan pa ng CCTV. Nanginginig na siya sa takot, sinasabi na po sa akin na may humila po ng kumot. Kaya para maliwanagan sina Freja sa kung anuman ang gumagambala sa kanila, kinatok sila ng paranormal researcher na si Ed Calwag. Dala-dala ang dowsing rods na may kakayahan di manong makadetect ng paranormal energy. Meron siyang napipick up. Si Ed naglibot sa apartment hanggang sa ang dowsing rods biglang tumuro sa hagdan. Pero yung turo niya, dito sa direction na to. Dito sa taas yung palo niya. Hawakan mo lang para makita mo na mahirap siya kontrolin. Diba? Therefore, merong na-detect or napipick up dito. Samahan niyo ako kung saan yung mismo eksaktong nakuhanan ng CCTV. Medyo mabigat ang pakiramdam. Pinuntahan ni Ed ang loob ng kwarto ni na Freja. Ito dito eh. Ito yung area. May nakakita na ba dito ng image ng figure ng matanda? Matanda po? Oo, babae. May naaninag ako kanina pero parang shadow lang. Shadow siya na parang figure ng babae. Si Ed tila may naramdaman din daw sa kabilang unit kung saan nakatira ang hipag ni na Freja na si Jenny. Posible kasing nataboy dito eh. Kasi mas malakas yung dito. Tignan natin kung magre-response. Magawa ka ng movement kahit ano. Maggalaw ka ng gamit. Maghagis ka ng bagay. Hanggang sa biglang may kumalabog sa labas ng bahay. Saan yan? Sa labas po. May nag-ano ba? May bumato po ba? May nagbato po ba dyan? Walang nagbato? Wala po nagbato? Pusa, tumakbo. Ito yung spot na solid yung energy niya. Ngayon okay lang tanggalin mo siya. Matatanggal ba? Yung salamin. Sige alisin mo. Pag wala yung salamin, hindi. Balik mo See? Tanggalin mo Balik mo yung salamin, balik mo. Nagiging dagusan siya Pwedeng ilagay yan sa lugar na yung palaging may tao. Huwag yung naiiwanan
At saka huwag talaga sa tapat ng higaan. Pwedeng ghost nga yun. Kaya lang, after the incident naman, pinabless mo. So, na-ward off, natanggal yung mga energies niya na nakadikit dito. No, pero as of now, yung inabutan ko, kumbaga sa damit, kaunting mancha lang. Kasi as of now, wala na dito. Poltergeist yan! Poltergeist po yan. Ipag-pray niyo po ang bahay niyo. Pag sinabi natin poltergeist, ang tunay na kahulugan nun ay noisy ghost. Maingay. Nagaganto ng mga gamit, like for example, yan. Yan. Mga ganon. Pag hindi niya nagagawa yon, hindi siya pwedeng considered na poltergeist. So, posible na ang pag-angat ng kumot ay dahil sa stretching, kung meron mang naganap na stretching na hindi sinasadya. Pangalawa naman, maaaring may kinalaman dito yung electricity na tinatawag, no? Particularly yung concept ng static electricity. Kung mapapansin natin, yung mismong kumot, yung klase ng fabric na meron yung kumot, posible na rub yun. Nagkaroon ng friction, ng rubbing, maaaring nagkaroon ng attraction yung kumot doon sa mga object na positively charged sa paligid nito. Kaya ito umangat pataas. Wala na po kaming planong umalis po dito sa bahay na to kasi dito na rin po lumaki yung mga anak ko. Naging panatag po ko na nawala po yung mga nandito sa bahay. Sa katahimikan ng madaling araw, may mga bagay na hindi mo maririnig, pero mararamdaman. At minsan, sapat na ang isang hila para hindi ka na makatulog muli. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.